pag-uusapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte ay pinayuhan itong si Presidente Bongbong Marcos. Pinayuhan niya, binigyan na nga siya ng tip kung paano, kasi nga tinanong kasi itong si VP Sara na ano kaya ang maipapayo mo kay PBBM dito sa sobrang laganap na korupsyon sa administrasyon mo. Ayan, pinayuhan siya ni VP Sara. Ano ba ang pinayo ni VP Sara? Mamaya pag-usapan natin yan. I-play natin ang video, yan ang ipapakita ko sa inyo na in-ambush interview itong si VP Sara doon sa The Hague. Tapos heto po, talagang swak na swak ang ang kanyang payo dito kay PBBM. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan at ipapakita ko rin sa inyo itong official statement ni Torre, okay? Sa pagkatanggal o pagkasibak sa kanya. Kayo nang humusga kung nagtatampo ba si Torre? Kayo nang humusga kung bitter ba siya? Kayo nang humusga kung sang-ayon ba siya sa pagkakatanggal sa kanya. Okay? Yan ang ipapakita kong video sa inyo ngayon, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At po, panoorin po natin. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yun sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na ang pangingilan ng mga congressman sa pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran? Unang-una dyan, dapat kontrolado ng president yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the regional development councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng ang payo ni VP Sara, nagka-problema tayo sa budget Parang ang kawawa ang bansa natin. Meron tayong presidente na binoto, pinagkakatiwalaan natin. Aamin ako dyan. Isa ako sa bumoto dito kay PBBM. Pero, para sa akin, useless ang lahat. Imagine, vinlog ko si VP Sara, nag-vlog ako kay PBBM, kinampanya natin sila. Pero at the end of the day, itong dalawang leader na ito ay totoo lang, hindi sila ang nagde-decide at the end of the day. Nakakatawa nga di ba? Dito mo talaga nakakatawa talaga ang bansang itong Pilipinas, itong sistema ng governance natin. Binoto natin presidente, vice president. Pero ngayon, kung iisipin mo, sobrang laking problema ng Pilipinas. Why? Kasi meron pong mga korupsyon na nangyayari na hindi po kontrolado ng presidente, hindi po kontrolado ng vice president. Kagaya ng nangyari dyan sa flood control projects. Yung mga kongresista na nagpapagawa sa mga proyekto na ito, meron pang mga ghost projects na itinatayo. Hindi nga itinatayo kasi ghost nga hindi nakikita. Kailangan mo pa ng third eye bago mo makita itong mga proyekto na ito. Ang tanong, kontrolado ba ito ng vice president o presidente? The two highest ranking official of the land. Ang sagot, hindi. Pero it could have been prevented. It could have been prevented. Kaya ngayon itong si VP Sara, pinayuhan niya ngayon itong si PBBM. Anong pwedeng gawin? Pwede mong studyhan yung mga budget na dapat aprubahan. Di ba? Like for example, itong si former President Duterte. Hindi niya kumakokontrol ang anong gustong gawin ng mga kongresista sa mga budget na yan. But you can always tawag dyan? Bilang presidente, you have the influence kung paano mo papayag ka sa isang proyekto o hindi ka papayag. Look at what former President Duterte ang ginawa niya. Kasi sobrang daming proyekto. Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming flood control projects o kung anong mga gustong ipatayo na mga daan. Hindi na mamomonitor isa-isa ng presidente. Alam natin yung lahat. Ano ginawa? Sa sobrang talino ni former President Duterte, gumawa siya ng ahensya na tinatawag ay PACC.
Anong meaning ng PACC? Philippine Anti-Corruption Commission. Ang PACC, anong trabaho nito? Ang trabaho ng PACC ay magbantay sa mga proyekto kung iko-corrupt ba ito o hindi. Yun ang trabaho nila. Anong nangyari? Meron mang korupsyon pero naiiwasan. Hindi kagaya ngayon na sobrang lawak, nakakahiyang korupsyon ang nangyari ngayon. Ganyan po hindi creative ang ating presidente. Hindi marunong nga sabi ni BP Sara, kaya nga pinayuhan siya ngayon Di ba? So ang sa akin lang dito, ang reaksyon ko dyan, palitan ang Pangulo. yun lang. Ang tanong, kailan pa kaya mapapalitan ang Pangulo? 2028. Hanggat walang people power na mangyayari, wala talaga. Kasi dati pa yan pinayuhan ko na yung mga audience ko dito sa Donmar TV na ang people power ay wala talagang magandang idinidulot yan. Pero doon lang ako parang na-trigger na gusto kong sumali sa isang people power kung meron man nung hinuli nila si Tatay Digong at dinala sa dahig. Kasi yan si former President Duterte, ipinaglaban natin yan The haters, mga dilawan at itong mga loyalista, they will not accept it. Sa bagay, kaunti lang yan sila. But they cannot accept na si former President Duterte really changed the system of government nung panahon niya. Nung bumalik na naman ang dating nakasanayan ng kultura ng Pilipinas, yung mga korupsyon. Kultura na kasi yan Hindi na yan yung patungkol sa mga komisyon, patungkol sa mga 70%, sa mga proyekto na may matatanggap ang mga kultura na natin yan That is corruption. Na para sa kanila, normal na lang yan. Hindi yan normal. Corruption is corruption. Di ba? So, sa akin, gusto ko ipaliwanag sa inyo na hindi naiiwasan po ito nung panahon ni Tatay Digong. Pero hindi yan tatanggapin ng mga loyalista at mga dilawan. Yung mga ubob yan Ubob yan. Wala na. Sarado na mga isip yan So, the President has always the creativity kung paano niya ito maiiwasan itong korupsyon ng ginagawa ng sa ilalim. From the cabinet members, sama itong si BP Sara Pinabayaan ni Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ni Attorney Vic Rodriguez, walang ibang sisisihin dito sa laganap na korupsyon kundi si Bongbong Marcos ang sisihin. Siya ang dahilan bakit dumarami ang korupsyon. Pinabayaan niya, wala siyang ginawa. Okay? Wala siyang ginawa. Ngayon, anong ginawa niya? Nilabas niya ang mga pangalan ng mga contractors. Useless pa rin yan Yang mga contractors na yan, nagninegosyo lang yan. Kahit matutuklasan na itong mga contractors na ito ay yumayaman sila sa mga proyekto ng gobyerno, sasabihin lang yan nila, yan ang aming presyo Ganyan kalaki ang labor namin. Wala na. Private yan sila, hindi yan po public. Di ba? Ang ating papanagutin dito, yung mga congressman. Yan ang dapat natin tanungin. Bakit meron kang hawak na sobrang laking budget na proyekto pero humuhupa ka agad? Nasira ka agad? Di ba? O kung hindi man nasira, bakit walang nakita kahit isang hollow blocks? Kakahiya talaga. Di ba? So tama itong sinabi ni BP Sara. The President has always the creativity. Mag-create ka ng something na matakot itong mga corrupt na ito. Gumawa ka ng something na maiiwasan ang korupsyon. You have all the idea. But sad to say, bangag kasi kaya walang idea, di ba? Paano na yan? Kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Di ba? Hindi dapat makialam ang mga legislator sa budget. Yun ang una. Di ba? For example, ang congressman, nag-request siya magpatayo ako ng 30 kilometrong kalsada sa aming bayan. Sige, aprobahan yan. Dapat hindi sila ang may hawak sa pera na yan. At the end of the day,
kung ang kontraktor, bibigyan din niya ang congressman, patay pa rin.